Alright guys, nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng Kuku TV Podcast featuring one of our brand new casters or brand new talents in the PUBG Mobile scene or PUBG Mobile PH scene today. And makikilala natin siya maya-maya. Pero again, ako nga pala ulit si Kuku TV, ang iyong host para dito sa podcast na to. And nung nakaraan, nakilala natin at nalaman natin yung mga tanong nyo about Dread Esports and also their lineup and also yung mga management or yung mga tao sa likod ng Dread Esports. Ngayon naman ay magpo-focus muna tayo sa mga talents aka yung mga casters or shoutcasters dito sa PUBG Mobile scene. And why not? You introduce yourself. Go ahead. Yes, hello. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo, mga nanonood ngayon. Yes. Ako pala si Pong Gaming MR, one of the community caster here in the PUBG M. And yeah, from time to time, ayun, nagja-shoutcast din po ako. Ayan. And again, kilala si Pong sa lahat ng mga community castings dyan. Mm-hmm. Kasi di naman siya kasi usually yung nakukuha sa mga major tournaments. I mean, recently, nakukuha ka for PMCT, PMST, and the others, no? Pero hopefully makita ka din namin in the international scene, which is yung PMCL, no? In the Tagalog broadcast, or if you can do English, definitely makita ka namin doon. Pero bago natin puntahan yung mga yan, no, Pong, gusto ko lang tanongin, very curious kasi ako sa pangalan ng page mo or yung pangalan ng IGN mo. Pong Gaming MR. Bakit may MR? Actually, bakit may MR sa huli? Actually, ikalawang page ko na siya. Yung first page ko is Pong Gaming Mania, which was hacked last, 2022, parang ganun. Basta nasa year 2020s na siya nung na-hack yung aking first page. And for me to make it my page again, parang Mania Real yung MR. Yun. So it means I'm the real one. Kasi nung na-hack yung aking page, first page before, ay ginagamit niya pa rin yung page ko. Until now? Means, no, hindi na. Hindi na. Oo, kasi parang ang ginawa ko is nireport nireport hanggang nagkaroon siguro siya ng madaming violation. And now hindi na nagagamit yung page ko, and upon checking parang recently lang mid-year this year ay yung 10k followers ko parang naging 5 na, down into 3, something like that. Oh, so originally meron kang page na 10k followers, tapos na-hack siya. Do you remember kung kailan mo siya ginawa, yung page na yun? During pandemic, I guess, 2021, parang something like 2021. Okay. So, nagamit mo lang siya for 1 year, tapos na-hack. Na-hack na siya. And then, gumawa ka uli ng bagong account, 2022, which is yung ngayon, yung Pong Gaming MR. MR, yes. Yeah. So, guys, again, ulitin lang natin, yung MR doon is Mania Real. Real, yes. Yun. Kasi, daming nagtatanong din kung bakit nga ba may MR. Diba? Kasi kung si Pong naman yan, bakit may MR? Diba? Nagagets mo yung tanong ko. Pero yun nga, at least maliwanag, no? Maliwanag na kung bakit may MR yung IGN ni Pong. Pero by the way, gusto ko lang i-welcome si Pong sa talents ng PUBG M ng Tencent. Hey, thank you so much. So, welcome sa Tencent Talents or sa Level Infinite Talents. Kasi recently, no, kaka-add lang din sa'yo doon sa group chat. Doon sa GC, nakita mo lahat ng mga talents for Tencent. And we just hope na magkaroon tayo ng mas maraming tournaments in the future, especially for year 2025. Especially now that we are about to end the year now with the PMGC and then also with the PMNC na malapit na rin. At magkikita-kits tayo hopefully again in the offline tournament. Basta sa buong first and second week ng January, abang-abang lang kayo. So wag na kayong mag-set ng iba pang schedule. So i-schedule na yan, i-book nyo na yan for PUBG M offline tournament. We're not so sure yet kung saan gaganapin yung offline tournament yet. Kasi last time nagkita-kits tayo sa MOA, no? Sa Mall of Asia, sa may open grounds dun sa may loob, no? So yun nga, nalaman na natin yung IGN niya, which is yung Pong Gaming MR. Now,
bago ka nag e-sports or should I say PUBG Mobile or other games, sino ba si Pong dati? Alright. Nung unang dumating ang PUBG, naglalaro na ako before nung yung game na parang Firelight. No, it's not Firelight, but seems like Firelight. Yung mas nauna dun sa PUBG. And then may mga kalaro kasi ako. Rules of Survival? Yes, ROS yun. ROS. Naglalaro na ako ng ROS. And then, nung lumabas yung PUBG M, parang nahatak lang din ako ng mga kalaro ko ng ROS into PUBG M since doon kasi sa ROS, walang auto-pick. Doon sa PUBG M, may auto-pick siya. Parang yun yung isang nakahikayat doon sa aking mga kalaro. But then again, hindi ako basta-basta na lumipat into PUBG M. And yung mga kalaro ko no, way back is mga classmate ko. Ayan, classmate ko sila. Into my second course. Okay. Ano yung first course mo, if you don't mind me asking? Nursing. And then yung second course mo? Ay, hindi ko na nasasabi. Pero nag-graduate ka as a nurse? Yes. I'm a nurse by profession. Ayun. Pero nice. yung second course ko, hindi pa ako nagte-take ng board exam for that kasi pressure pa ako doon for that one. Until now? Yes. Wow. Mahirap siya. Actually, mahirap siya, Kuko. So most likely medical related din to? Yes. Doktor? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Well, kung ano man yan, Pong, I hope na meron kang oras, no, para makapag-review and everything, no, para makakuha mo nga yung board exam na yan at makapasa. So, good luck na lang, no, sa kung ano man yan. Pero yun nga, so, before ka naglaro sa PUBG M, so nag-aral ka ng nursing and meron ka pa isang course. Do you mind telling us kung saang university ka nag-aral? Pwede bang hindi ko din sabihin? Kasi pag doon sa nursing naman here in Region 2. Region 2. Ay, wait lang, taga saan ka ba, Pong? Born and raised dito sa Region 2, and then kasi ang father ko from Cagayan, my mom is from Isabela, but my parents decided to reside here in Isabela since una kasing nagkaroon or nagka-work yung mother ko. Ayan. So, pero way back before, okay, let's go sa timeline ng aking parents. Bago kasi sila nag-meet up, my mom graduated already. Tapos nagtuturo na siya. She's a licensed teacher sa isang secondary school, yes. And then, nag-meet up sila ng father ko kasi ang dad ko, if I'm not mistaken, pero I disclose ng dad ko, he's in the military before, but then again, yes, parang hectic kasi sa yung buhay militar. And then, parang nag-early retire siya and kumuha siya ulit ng panibagong course, and doon sila nag-meet up ng mom ko, which is Eduk also. So parang nag-practice teaching ang dad ko doon sa school nila, ma'am. So doon sila nag-meet up. Yun. Wow. By that time, yung mom ko nagtuturo na doon sa school na yun. So parang nung nag-meet up sila, syempre nagkaroon ng intimate relationship until such kinasal. And then, since my dad is from Cagayan, and nag-aral kasi siya sa Cagayan, CSU to be exact, Cagayan State University. And after he graduated, parang they decided to get married. And then, syempre, nung una, ay hindi pa alam kung saan titira ang bawat isa. But then, on the side of my dad kasi, hindi ko naman sasabihin na mayaman talaga yung side ng dad ko. But they owned hectares of land. Wow. So, nung kinasal yung mom and dad ko, yung dad ko, binigyan agad siya ng lupa. Pinatayuan agad siya ng bahay. Ng bahay, okay. Oo, doon sa Cagayan. But doon ka tumira or... Doon silang dalaw, I guess hindi actually ganun na doon kami tumira. Kasi yung location nung bahay ng dad or nila
papa ko doon sa Cagayan is that liblib. Okay. From the national highway, parang you need to travel 30 minutes more going into the residential area. So, by that time pa, hindi pa sementado yung lupa. Daan, and yes. And ang way of transportation is yung kalabaw or yung horse. Okay. Yung mga ganon. Kasi may mga horse ang grandpa ko. Naalala ko noon na may horse sila. Yun yung way of transportation. And di ba na nauso na rin yung kuliglig. I don't know if you're sure with kuliglig. Yung tumutunog-tunog kapag kagabi. Yes. Ay, no. It's the parang small na tractor. Kasi yung tractor na alam natin, iba palang big, kuliglig diba? yung sinasabi mo. Yes. Yung big na tractor kasi yung alam natin, di ba? Okay. Yung small na parang tractor, we call it kuliglig in Ilocano. Yun yung isang means of transportation. So meron din sila noon, kaso yun nga 30 minutes pa. Pero pag nilakad mo aabot ata ng 45 to 1 hour. So ganun siya kalayo from the national highway. And since dito sa side naman ng mom ko ay mayroon siyang tito which is kapatid ng father niya na single na hindi nag-asawa. Since my mom 12 siblings sila, no. So ang dami nila and she's the second child. So parang ang nangyari since walang asawa at anak yung aking yung kapatid ng aking grandfather, parang si mama inampon niya. So yung grandfather namin na yon ay may sariling bahay and then half of that is ginawang boarding house since malapit lang talaga sila doon sa pinagtatabawan ni mama. So parang walking distance. Okay. Dito yung bahay, sa kabilang side ng road, doon na yung school. So since same sila na institution kung saan sila nag-work, nagtuturo din, ay siya na yung umampon sa mom ko. No, okay. And then siya na rin yung tumulong sa pagpapaaral. And then when my mom and dad got married, doon may bahay na kami doon sa Cagayan. At syempre pag magbubuntis ang sa babae, syempre doon siya sa side ng kila mama. So doon din tumira yung mom and dad. Actually kami hanggang Are you the pinanganak. Are you the only child? No. We're 4. Okay. Lahat lalaki. Okay. Oo. And I'm the second child. Second child ka, okay. Yung nung lumabas yung ikatlong kapatid ko, naalala ko pa, doon pa kami tumitira dun sa boarding house. Since half of that house is a boarding house, so parang yung privacy, wala masyadong privacy, I should say. So since yung mom and dad ko, yung sa side naman ni mama, hindi ko rin masasabi na mayaman sila, pero may kaya sila. Binigyan din ng lupa. Wow. Ayun, si mama. Parang ang babait ng mga kapamilya niya, like bigayan ng lupa and everything, no? Oo, parang gano'n na yung nangyari eh. Na yung sa lupa, and then yung binigay pala kay mama na lupa is yung yung farm. Farm, ayan. Yeah, yung farm. So, ibig sabihin, lumaki ka rin sa farm. Yes. Up until now, kung hindi mo natatanong, paminsan-minsan, no, pag wala tayong ginagawa in the morning, sometimes I'll go in the farm kasi lahat ng namin, ng mga chicken, yung mga ganon. Ano bang mga inaalagaan nyo sa farm? May fish pond kami, may chicken, and may pig din before eh. Pero doon lahat sila sa farm. Wow. Kasi dito kasi sa sa bahay namin dito sa dito na sa compound to. So it means pag magpipigiri ka, amoy ng buo. So syempre parang air polluted. So since doon nga sa farm, medyo maluwang din yung area doon na hindi natatamnan. So ang ginawa, yung tatay ko kasi laki siya sa bukid, sa hirap. Yung sabihin natin sa hirap kasi he knows everything sa farming. Saludo ko at magiging saludo ako sa tatay ko kasi he knows everything. Yun. So para ang ginawa niya, since dito na nga nag-reside here in Isabela,
yung piece of land doon, ginawa niya. Since pwede ando doon ang manok, yung baboy, and then yung fish pond, doon na nilagay lahat. Para nilipat. Every morning, pupunta doon, magpapakain, and before the sun goes down, parang ano pala, no? Mala Harvest Moon yung buhay ni... if you know the game, no? Yeah. Ano ko yan? Napapanood ko yan with Miss Chuchu. Diba? Yeah. So parang mala Harvest Moon yung yung buhay ni ni Pong. Except walang mga mina-mina kasi doon merong mining. May mining. Tapos may plantation. Tapos anyways, so ibang laro na yun. Pero yun nga so basically you're from the north and kumbaga Ilocano ka, no? Pure. Dati din actually, ito share ko lang din I mean, before we continue with your story. Share ko lang dati, 2019, 2020, akala ng mga PUBG Mobile fans sa PH, taga Malaysia ako. Mukha ba akong Malaysian? Ay, wait lang. Actually, when I first saw you on the screen, seems like, kasi parang parang may pagka, yung feature mo, parang may pagka Sir Cloud. And Sir Cloud and Miss Chuchu. Diba kasi si Miss Chuchu and Sir Cloud, yan lagi tandem sa English broadcast. Yeah. Kasi may naaalala ko before I started casting. Diba naglalaro-laro lang naman ako ng PUBG. Yun, may means of venting out, parang ganun. Para mag-relax lang. Mga ganun. Yun ang nilalaro ko yung PUBG. And napapadaan ako before sa mga since parang medyo nagbo-boom na yung pages. Kasi so nakita mo kung naglalaro din ng PUBG before? No, parang nag-cast ka ata. Nag-open CG, ganyan. Cast yes, something like that. Okay. Oo, something like that. Pero hindi ko lang maalala. Kasi, ang parang nag-scroll lang ako. And then, yun nga yung mga kalaro ko in the PUBG community, which is my classmates before. Na parang sabi sila na, uy, may mga din, parang open CG. Ayan, palaro. Na pwedeng makipaglaro with the other, yung mga ganon. Try natin yung mga ganon. Kaso, pag nagkakaya kasi sila, before kasi, when I started playing PUBG, yung device ko is iPhone 6s. Uy, we all know. Napakaluma na yan. Yes, we all know na ang liit nun. Super liit nun. Super liit nun. I think nagkaroon ako ng ganyan, 6S. Or is it 5S? 5S lang. 5S. Mas malaki kasi yung 6S compare sa 5S. Kasi yung 5S parang di ba, rectangle na yung sa edges niya ay mo talaga. Makikita mo talaga na hindi siya pa-curve, parang something like medyo curve. Pero when you compare it sa ating 6S na iPhone, medyo mas malaki siya, pero hindi mo pa rin siya makikita maliit kung pa rin talaga. Oo, maliit talaga. Well, in fact, yung mga kalaro ko ay naka-iPad. Yun yung mga malalakas dati, yung mga naka-iPad. Naka-iPad sila. Kahit i-mark nila na may kalaban dito, asaan ako. Yes, asaan ako ng asaan. But when it comes into CQC, yung mga CQC na, syempre kita mo na. Oo, kitang-kita ko, kayang-kaya ko na yung mga ganyan. So, parang nasabi nila na may mga pa-open CG, meron din yung nila live, ganito, ganyan. So, parang, wow, parang maganda pala to, masaya pala to, yung mga ganon. So ito, simulan na natin to, Pong. So, paano ka na-hook? Paano ka na-hook sa PUBG M? Ayun. So, since yun nga, di ba nag-stop ako after nun. Ang lit kasi nung device ko. So, parang medyo nawalan ako ng gana. Parang Season 1, Season 2, hindi ata ako. Or Season 3, wala. If I'm not mistaken, Season 6 ako nag-start. Season 6, okay. Yes. And then, parang pagbalik ko, parang Season 16, 17, something like that. Nasa 2 years or 3 years. Baka bumalik. Because of pandemic po. Because of pandemic. And by that time, meron na akong 7 Plus. And at the same time, meron akong iPad mini 6. So that I can use. Yung iPad yung gamit mo?
Ay, Mini 5 pala, Mini 5, yeah. Mini 5, okay. Yes, Mini 5 that I can use to play PUBG na kung saan ma-appreciate ko siya ulit. Ma-appreciate ko siya since hindi na maliit yung aking device. So what's the big difference, Pong? Like, sabi mo nga, meron kang 6S, meron kang 7 Plus, tapos meron kang Mini 5. Mini 5. Anong pinaka-difference na evident? For me, it's yung nakikita mo eh. Yung aware no? ka. Oo, yung aware ka. Doon na-try ko din sa kasi nag-upgrade ako from 6S to 7 Plus. We all know, malaki-laki na yung 7 Plus. So, medyo na-appreciate ko na siya. Mm-hmm. And then, here comes pandemic, saktong meron akong iPad Mini 5. So, trinay ko sa iPad Mini 5 and wow, mas maganda to. So, I installed may PUBG sa aking 7 Plus at ginamit ko na yung aking Mini 5. Especially yung 7 Plus kasi madaling malobat din. Oo. At saka, ang problema ka din kasi wala siyang auxiliary na port. Okay. For the audio. Audio, yes. Sa earphone na kung saan ay kailangan mo bumili ng splitter. Siyempre, pag lobat ka na, mag-stop ka na maglaro kahit gusto mo pang maglaro na maglaro. Ganyan din ako before kasi I came from an Android device, to be honest. Like, I started playing PUBG with a Samsung device, yung J7 Pro. Oh. Siguro nagagets nyo ako saan akong panahon galing. So, kung nagkaroon kayo ng J7 Pro dati, yun yung gamit kong phone. And then, I switched to a 7 Plus, which is, yun yung ginamit ko nun. And then, yun nga, totoo yung sinasabi mo na ang hirap maglaro, especially kapag ka-lowbat na. Yes, oo. Kailangan mo nang mag-end. Sasabihin mo sa mga kalaro mo, ay, sorry, lowbat na ako, di na ako mapaglaro. Or, kung gusto mo laruin talaga, magcha-charge ka, tapos yung audio galing sa speaker ng phone. Yes, speaker. Which is ang hirap maglaro nun. Mahirap. Yeah, mahirap talaga siya. Diba? Ganun yung hardship namin before, guys. Sa totoo lang, like, ngayon sobrang dali na. Kasi there's just so many tools right now na pwede nyo gamitin, mga accessories. Tapos, ito pa, Apong, gusto ko lang i-share. Siguro, meron ka ring feelings about this Nung naka 7 Plus ka, did you try streaming? Not yet. Not yet. Well, share ko lang kasi dati talaga, pinapanood ko yung mga nauna talaga, like sila Zen Pro, sila, if you know CU Gaming, I'm not sure nakilala. Yeah. Iba yung nilalaro na niya, like after like 2020, nag-switch siya to Mobile Legends. So, ang pinaka-tanong ko lang talaga sa sarili ko nung time na yun, paano nila nala-live tong mga to? Like, ano yung ginagamit nilang bagay or device para ma-live to? So, nag-research and then eventually nakita ko yung Elgato. Oh. Dumaan ako sa Mobizen, dumaan ako sa Omelette Arcade, dumaan ako sa basta kung ano ng mga streaming apps na pwede mo yung i-download sa device mo. And then, nung 2019, nagkaroon ako ng 13th month pay sa trabaho ko. So, unang kong kinuha talaga agad or unang kong binili sa 13th month pay ko which is yung Elgato na binili ko sa Data Blitz sa may Greenbelt sa Makati. Tapos, tuwan-tawa ako pag uwi ko nun. Ito, share ko lang insert ko lang. Pag uwi ko nun, walang nakalagay sa manual kung paano gamitin. Oh, mahirap yan. 'Di ba? Have you ever bought ba an Elgato? Hindi pa. Actually, meron akong 2 Elgato dito. Ayan, 'di ba? So, walang manual kung paano siya gamitin. Wala talaga. 'Di ba? Wala. So, wala siyang manual paano gamitin. You have to really go to YouTube or yung sa Elgato support para makita kung paano siya gamitin. So, nagkamali ako ng mga yung paglagay sa port, pag-setup ko. Tapos, nalaman ko pala, yung PC ko dati, wala palang USB 3.0. Ang kailangan kasi sa Elgato is USB 3.0. Yung blue, yung port sa likod. Yung blue. Kasi pag hindi siya blue, hindi siya gagana. Ito yung pinaka ng PC ko dati. Since sobrang old generation ng PC na gamit ko. 2.0 lang lahat ng ports. So sabi ko sa sarili ko, hala, ba't ako bumili ng Elgato? Di pala pwede sa PC ko. Diba? So,
Ang hirap lang nung time na yun. Sabi ko, wala, paano to? So, kailangan ko i-convert yung 2.0 to 3.0. Maghahanap pa ako ng adapter na USB. So, yun yung ginawa ko para gumana siya. Tapos, yun na yung tuloy-tuloy na yun. Streaming ako every after work. After morning, morning yung shift ko yung out ko morning. Tapos, lagi ako nagla-live 3 hours to 4 hours. Tapos, tutulog. Tapos, gising, pasok sa work. Basta ganun yung yung cycle ng buhay ko. Pero punta tayo sa'yo. Pong. So, di ba, nagkaroon ka na ng Mini 5. Yes. So, kailan pumasok sa utak mo na mag-stream na rin ako? Yung pag-stream kasi, hinikayat lang ako ng mga kaklan ko. Kasi, di ba, nung pagkabalik ko, if you link your PUBG into your Facebook account, mag-synchronize yung mga friend mo sa FB na naglalaro din ng PUBG. Wait lang. Anong clan to? If you don't mind. Anong clan? Yung clan ko pa rin ngayon, up until now. Alpha Synergy Esports. Alpha Synergy Esports. Ayan, shoutouts, no? Yun. Sa lahat ng Alpha Synergy Esports members. And, so go ahead. So, yun. So, nag-synchronize. And then, nag-scroll ako kung sino yung mga friends ko. And yung, sa mga nakakalaro ko na before, one of my friend in there ay naglalaro pa rin by that time. So, parang meron na siyang clan noon, which is yung ASE, Alpha Synergy Esports. So, pero hindi pa ako pumasok agad eh. Parang ayoko kako. Nahiya ka? Oo. Kasi nakwento niya na may clan event, meron yung mga ang tawag dito, scrimmage, yung mga ganyan. Scrims. Tournaments, sasali sa tournaments. Tournaments. Yung mga ganun na. So, parang, nung compare it before, nung nag-start ako maglaro ng PUBG and compare it, nung pagkabalik, parang ang layo ng biglang, wow! Nag-boom! Kasi nung una kasi palakasan lang sa rank games. Pagalingan lang sa rank games, or kung hindi ka naman talaga ganun kagaling, enjoy lang with your friends. Enjoy lang with your squad mates. Tapos, usap-usap lang through the microphone. No? Kasi yun yung pinakamaganda sa PUBGM, na nakapag-usap kayo sa mic. Tapos, nakipag-banding, no? Tapos, joke. Yes, banding. Pero, after kasi nun, dumaan yung mga season. Siguro, by season 4 yata, or season 3. Nakakaroon na ng mga, clan events. May clan versus clan, merong streamer na nagpapa-open CG. Yes. Dati, actually, to be honest, Pong, OpenCG dati, walang premyo. Oh. Tapos, meron pa ako nakita dati, OpenCG, tapos arcade mode. So, pagbaba dun sa, kunyari, yung arcade mode, di ba? Yeah. Sa Pochinki yung, yung mapa. Yung mapa. So, lahat ng players, 100 yata yun or 60. Dun sa baba ng Pochinkis, pagbaba mo, sobrang lag. Imagine, like 60 players dun sa dun sa Pochinki. Yes. Balagbagan agad. Yun yung nangyari before. Pero yun nga, sabi mo nga, nagkaroon na ng mga clan events and all other stuff. So, yun na nga, biglang, wow, kakang ganyan. Ibang-iba ng PUBG. So, parang siguro weeks goes by at nakausap ko yung nagmamanage ng clan na sali ka na, ganito ganyan, hindi naman lalaro-laro lang naman tayo. And then, I was thinking na, nga naman, sometimes pag nag-o-online ako, that's during pandemic pag nag-o-online ako, wala akong makakalaro. Parang nag-aantay pa ako na may mag-online nakakilala ko para lang makalaro ako. Yung mga ganon. So, I joined the clan, and then after that, na-add din ako sa mga GC, syempre, for the communication. Paramihan na lang ng GC sa Messenger. Diba? Before, okay pa yung yung madami kang GC, but now, I don't know. Parang ayoko na madaming GC ngayon. Oo. Ayoko na madami. Ang GC ko na lang, share ko lang Ang GC ko na lang yung GC ni Proxy. Yeah, shoutout kay Proxy. Dun sa Proxy and Friends. Yung GC ng mga tournaments, like yung sa atin, yung sa Tencent, ganyan, or Tencent, sa PMGC or PMCT, PMST, ganyan. Yan. Yun na. So na-add na into sa mga GC, and then syempre pag may mag-aaya doon na magja-chat ka lang kasi sinong online, tara, yung mga ganon.
So, maglalaro na. Pero, syempre, ako noon, nakikiramdam ako sa mga kaklan ko. Syempre, I'm not that good. Sa totoo lang ko, ang laro ko before, no? Bababa kami, yung sinasabi mong Camellia House in the farm area. Doon kami bababa. Ang rotation namin, all throughout, parang isang season. Ganon, bababa kami sa Camellia House and then pupunta kami sa mga bahay-bahay near that one. So more like jungle yung drop niya. Yes, jungle na jungle kami. Ang sa amin, makamanok. Yun ang goal namin, parang rank up. Wala kami. Anong KDR mo? Nung pagkabalik ko, hindi ako nahiya dito and I'm proud. Kasi ngayon, sige lang. kasi ngayon, kayang-kaya ko na mag-3-4 eh. Yun? But before, naalala ko 0.94, 98, something like that. Parang isang season. The device matters kasi, Pong. The device matters. Kasi so parang isang season. Dati ganyan din ako. If you check yung history ng account ko, like, I think pinamababa ko is like 1.7, 1.8. Pinamataas ko like 6 something. Pero that was the time na sobrang active ko. Pero nung bumalik ako ng bahagya, naging 3 to 4 lang yung KD ko. So, yun yung medyo bumaba na yung skill level, ika nga. Bumagal na ang mga daliri, tumatanda na. Pero yun, after nung mga nangyari nga, so pandemic, nagkaroon ka na ng clan and everything, nakapaglaro ka na ng PUBG M, tapos umangat na yung KD mo, nakasali ka na rin sa mga clan events. Yes. Ito, matanong kita, nakasali ka ba sa mga tournaments before? Yes, oo naman. Before ako nag-cast, Kuko, sa mga tournaments na sumasama na ako. Kasi may rotation yung clan namin eh. Pag ganitong tournament kayo, and then next tournament yung ibang grupo naman. Anong tournament yung sinalihan mo na una? Naalala mo? Parang birthday bash, something like that. Saang organization to? Kasi 'di ba napag-usapan natin to nung nakaraan eh. Meron UCLA, meron yung UCLA, Smashers, ganyan, may E-Gamers Association. Sa UCLA. Hindi pa siya actually UCLA eh. Hindi pa ako active diyan sa UCLA. Hindi pa ako naglalaro ng UCLA before. Parang 100 if you're aware, 100 Tempest. Oo. Yun. Yung 100T yung nila, diba? Yung clan tag nila. Yan. 100 Tempest, parang may pa-birthday bash sila. And parang, di ba usually kasi noon Kuko, invited yung birthday bash. Walang registration. Kundi yung mga invited clans. Sino yung streamer nung time na yun? I'm not sure kung sino eh. Hindi mo na maalala din, no? Hindi ko na maalala Kuko kung sino yung streamer. So parang yun na naglaro kaso yun nga ibang-iba yung laro kasi Kuko, 'di ba? Aminin naman natin talagang ibang-iba ang classic games sa tournament game. True. Pero compared to me na batak sa classic lang at wala akong ka-idea with the tournament kung paano gagawin. Yung kasi first nasabak ko sa scrimmage during the UCLA na after ng birthday bash, parang ang laro ko doon, gapang, and then pasok sa zone, pasok sa zone. Since ang placement points doon, 15 points ang winner chicken dinner. So, ang taas. Kahit wala tayong kill points, basta maimanok natin to. Exactly. Kahit 1 point, basta maimanok, that would be 16 points. Diba? True. Ang laki. So, parang yun ang laro ko. Yun ang gameplay ko. And then, when it comes to birthday bash, doon ako parang ayoko na. Kasi, kasi parang nahihirapan ako na I'm using my 7 Plus before. For that birthday bash. Kasi parang ayoko muna na gamitin yung Mini 5 ko noon. Parang love na love ko pa siya kasi bagong bili. Hindi ko muna isasag tong mini 5 ko, parang gano'n. Yung muna ako sa 7 Plus. Isasag ko yung 7 Plus. Yung mga ganong factor. So, syempre, yung screen wide, yung mga gano'n, hindi ko pa na-experience ang stock. So ang ending, Pong, sumali kayo sa tournament, anong placing kayo nun? Parang hindi naman sa kulelat. Pero parang nasa top 10, top 7. Mga ganun lang. Tapos ito, question about your team. Sino-sino yung mga IGNs na mga kasama mo nun? Before ko ginamit yung Pong, Jessie,
That's my IGN. Jessie yung pangalan mo. Pero sino Yes, yung mga Jessie. kasama mo? Yung mga kasama ko, si Sed, si Tini, and si Riri. Are they still active now? Si Tini, yes, active pa siya. Pero si Riri at saka si Sed, hindi na sila active. Kasi si Sed, nung una ko nakilala, grade school pa lang siya nun. Ay, grabe. Yes. Bata pa siya. And then, Riri naman, syempre, growing up, priority na. Trabaho. May, work and something like that. And I guess, if I'm not mistaken, parang she's planning to have a family. That's why. Okay. Si naman, si Tini, nakakasama ko pa up until now kasi nasa clan pa kami up until now. And maluwang-luwang pa, parang wala pa sa plano ni Tini na mag-asawa. Though she's working, and as a school nurse. Tapos may boyfriend na rin siya. Yes, may boyfriend na rin siya. Pero she still find time to play PUBG. Minsan nga siya din yung nag-aaya Na parang, na parang when I wake up in the morning, yung mga ganyan, may message na lang. May message na lang ako na marireceive na. When I wake up in the morning. Feeling like. Diba? I'm gonna hit this city before I leave. Fresh my teeth. Ano kay kantang yan? Ayun, so ganun. May mga message siya na, G, ganun, na parang, wait, hold on. Kakagising ko lang. Siyempre, I need to do my routine, yung mga ganun. Kasi ako, gusto kong gawin muna yung routine ko. Brush my teeth, maghilamos, before anything else. Para dire-diretso na yung laro. Something like that. So, yung may mga time na gano'n, yung aking kaibigan na si Tim. Wow. Actually, Kuko sila yung nag-encourage sa akin na mag-stream. Yes. Ayan. So, let's go na dun sa part ng streaming. Did you have the same struggles? Diba, nasabi ko na kanina yung struggles ko. Dun sa pagsa-start na mag-stream, gumamit ako ng kung ano ng mga streaming apps, Mobizen, Obnet Arcade. Tapos yung Elgato, di ba, nahirapan pa ako mag-connect. Yes. So, ano yung mga gamit mo nun? Nag-struggle ka ba? Ano nangyari? When I started streaming kasi, okay na yung Stream Champ for iOS. Okay. Yon. And Kuko, yung page ko, yung first page ko, I created that just for my gameplay only. Gameplay. So, yes, wala talaga akong wala akong plano. Yung original Yes, okay. Yes, that's the original. So parang para maglaro lang. Kasi sinasabi ng mga kaklan ko, pag nakakalaro nila, alam mo, ang daming mga streamer ngayon na yung gameplay nila parang sayo. Maingay kasi ako maglaro, Kuko magugulatin ako na parang 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 si Quintoyo. Nakita mo na ba maglaro yan? Si Quintoyo? Yeah, napanood ko na minsan na parang yung mga ganon na napapaano na lang siya, napapasigaw. Ayun, sa kanyang gameplay kasi yun nga yung elemento ng sorpresa. And meron parang camper doon, yung mga ganon. So parang sigaw ako ng sigaw. Pag hinahabol ako ng isang squad, sumisigaw talaga ako na, please help, yung mga ganon. So parang tuwang-tuwa sila. How much more pa kung meron akong nakikita ako sa camera. Parang ganon. Yung parang gusto nila makita rin facial expression. I don't know if napadpad ka na dun sa isang streamer na naka-iPad siya na ang laki-laki and naka-gyro. He's from Malaysia ata or Indonesia. Na pag nag-i-stream siya, sumisigaw siya as in umiikot-ikot siya talaga ng ganon. Yun ba yung yung parang bot gumalaw? No, bago yan Bago yan. No, alam mo yung tinutukoy ko, no? Alam mo yung tinutukoy ko. Oo. Alam ko yan. Kasi napapadaan din yan sa newsfeed ko. Talaga napapanood ko yan. Tawa-tawa ako dyan. Yung nauubos na yung isang mug ng shotgun. Tapos yung kalaban din niya, bot, tapos di niya mapatay agad. Oo, yung mga ganon. Oo. So, doon na nag-come up yung yung idea na okay, I'll try kako. Tapos yun na yung Sino kaya yung pinanood mo na Malaysian? Baka si Biu Biu? Di ba si Biu Biu?
I don't know, hindi ko natandaan na yung kanyang ano. Yung Kasi Malaysian eh. Malaysian, Biu Biu is Malaysian eh. So, lalaki siya eh. yun, Biu Biu, lalaki siya. Na parang pag andyan yung mga kalaban, gumaganon-ganon siya as in sumisigaw. Okay. So may reaction siya na mga excited. Yes, ganun. Na parang tuwang-tuwa yung mga nanonood si sa kanya. Ayan, tuwang-tuwa yung mga nanonood sa kanya, yung mga ganon. Factor na ang dami niyang viewers kasi minsan napadpad ako doon. Ito siguro yung sinasabi nila sa akin, yung mga ganon. Na so yun nga, nag-create ako ng aking page, Pong Gaming MR, which my IGN is Pong na hindi na Jessie J kasi I'm a fan of Jessie J. Yan yung kaya Jessie J yung aking IGN way back before when nung bumalik ako sa PUBG, paglalaro ng PUBG, Jessie J yung aking... Wait lang tanungin kita, bakit Pong? Yung Pong ay... Ayun, and nasabi ko na to sa aking page, ayan, Coco, no? Kasi Pong dito, yung... sabi mo ulit. Yeah, Pong yung tawag sa akin nung ex ko during the pandemic. Yun. Okay. Actually, to be exact, Pongi, ganon. Pongi. Oo. May meaning ba sa Ilocano? Wala eh. Ay, wala. Parang siya lang yung nag-came up with that Pong. Ayun. Ang tanong ko sa'yo ngayon, Pong, since nasabi mo yung sa pandemic, di ba, you're a registered nurse? Nung pandemic, paano yung work mo na yun? Is it still going to the hospital or clinic or are you just staying at home? During the pandemic, hindi na ako nag-work noon. So wala kang work? Yes, wala kang work. Yun yung nag-aaral ako with my second degree. Course. Yes, second degree. Wow. Of course. Pero bumalik ka ng work after ng pandemic, like 2022? Kasi maluwang-luwang na yung time ko, Coco eh. And wala na, hindi naman na ako nag-aaral. Parang gano'n. Actually, nakakatawa na tinanggap mo tong invitation ko. Kasi alam ko naman yung mga nurses, they work like sometimes over the hours pa. Yes. Like 12 hours, minsan 15. Kasi I have actually dalawa best friend ko na nurse eh. Yung isa nasa States. Uy. Yung isa naman nandito lang sa Philippines. Diyan sa may Gentry. Pero yung sa Gentry kasi siya eh. Nagano na siya yung parang healthcare account, call center. Call center. Maganda rin yun. Pero yung sa ko talaga, yung best friend ko na nasa US. Nasa California. Siya, yung call-in na nurse. On-call yun. On-call pala, call-in. Actually, on-call na rin ako ngayon, Coco. That's why, di ba nasabi ko nung during, after ng ating, or during ng ating PMCT, PMST I should say. Ayun, na parang maluwag-luwag na yung time ko kasi on-call niya. On-call na ako. If you don't mind, sa mga viewers na sabihin mo to, how many hours na yung working mo for yung nursing job mo? Sa nursing job ko ngayon, since on-call ako, so parang tatawagan lang ako pag may hindi alam yung intern. Yes, na parang kasi PDN, private duty nurse. I see. And hindi lang pwede isa ang mag-duty dyan. Kailangan 3. 3 shift din siya. So 8 hours if gusto nung patient na 4 para hindi masyadong hectic. Totoo. Pwedeng 4. How often are you being called? Just like last night during my ang tawag dito CAS, parang bigla akong tinawag dito. Paano yun? Pag nagka-CAS ka, bigla akong tinawag, paano yun? Yung kagabi kasi Kuko, duo casting with Sir Kiel. Yan. So okay lang kay Kiel na mag-isa na lang? Yes. Oo, mag-isa na lang siya. Originally, siya lang dapat yung magka-cast, but parang they invited me to do the duo casting, and after that, buti lang kamo ko, last game na nung bigla akong tinawag. Oo, tinawag and pa-break na kami. Yon. And then before yes, tumawag na ganito, nahihirapan huminga. So parang nagpaalam ako agad. Sorry, hindi na ako makipag-chit-chat. Yun, mga ganung factor. Yun, nagpunta and then advice na
i-confine na lang sa hospital kasi parang medyo mas malala na yung condition compare it before. Parang ganun. Yun, ganun yung gawain ko ngayon. Parang kasi, since meron nga ako nung degree, yung second course ko, parang mas advanced yung knowledge ko. Yep. Compare dun sa mga nakakasama ko. Ayan yung guys, gusto ko lang sabihin to sa mga nanonood ng podcast natin. No? Ayan yung benefit kapag nag-aaral kayo, guys. You will gain knowledge, and when you have more knowledge, magkakaroon kayo. Sabi nga ni Ernie Baron, kung naabutan niyo yun, guys. Kung walang knowledge, walang power. So walang talagang power. More knowledge, more power. Kaya nga sabi nga ni Pong, mas may siya. Mas may alam siya, or mas may authority siya, no? To make decisions for the whatever work na pinagwo-workan niya. Pero another thing na pwede ko rin sabihin sa viewers is kung nakalaro niyo si Pong in-game, di ba? Kung meron kayong mga nararamdaman, pwede kayo mag-ask, Pong, makati yung bato ko, ganyan. Ano bang meron sa akin? Yung mga nakakakilala sa akin dito sa PUBG community, alam mo, ako pag may mga ganyan sila, nagtatanong-tanong na rin sila sa akin pero hanggang advice lang naman ako. Advice, yeah. Sabi ko sa kanila, this is only my advice, but it's better for you to seek for a doctor, a specialist for your sickness. Kasi syempre, iba pa rin yung general practitioner na doctor sa may specialty. Ayan, na doctor, which is, yun talaga yung focus nila. Right. Kunyari, yung sa akin, di ba, meron akong rhinitis, sabi ko sa'yo kanina. So, ang specialist dyan is an ENT, di ba? Yes, ENT. Yan. Ang ENT, guys, ay hindi lang siya basta ENT, may meaning yan. Di ba? Ears, nose, and throat. Yeah. Yes. So, yun na nga. Let's go back, no? Medyo napapalayo tayo sa topic. Oo nga. Masarap kasi magkwentuhan no, Pong? Oo. Pero kinagandaan ng podcast ko, kaya nag-do ako. Kasi parang gusto ko, nanonood din ako ng mga podcast sa Spotify. Right. Ayun. So parang natutuwa ako sa mga, alam mo yun, ang ganda ng mga chikahan nila. That's why, nung nag-ask ka, Pong, gusto mo bang, sure. Sure ako agad. Go. So, how did it come to your thoughts na kailangan mo nang mag-cast? Or in-urge ka ba ng mga friends mo, ng kaklan mo? No. Or what happened? Yung sa kasi, yung page ko, nagagamit ko din siya pag may clan event. So ako yung naka-spectate since may page nga ako. So spectate lang ako, ganun lang. Parang nanonood-nood pero hindi ako nagsasalita But may mga napapanood na rin kasi ako mga casters before. Na parang, ganito pala mag-shoutcast. Ganito pa yung shoutcaster, mga ganon. Pero we are not gonna label them as professional kasi ibang-iba yung sa dito ngayon na yung professional shoutcasting doon sa mga community. Yes, community na parang kasi doon kahit anong sabihin mo balagbagan. Pwede. Bira, oo. Pero when it comes into professional kasi, may mga limit and at the same time, yung parang nag-high level na. Tapos may sinusundan kang flow. Yes, may flow din, oo. Kasi like for example, magpa-OpenCG ako ngayon. Wala tayong flow, kumbaga anything goes. Yes, kung may makapasok mga cheater, di remake tayo or actually hindi. Dati may nakapasok na cheater sa OpenCG ko. Hinayaan ko lang. Pinatapos ko lang yung laro hanggang sa matapos. Tapos naka 29 kills yata yung cheater na yun. And then eventually, yung binigyan ng prize is yung second place na hindi cheater. Naranasan ko na rin yan, Kuko, nung nagpapa-OpenCG. Yung may cheater. May cheater. And kilala kasi ako niya, ni sino yung sikat na cheater? Dalawa sila Si Yet. Kilala ko ni Yet and yung isa pa na Pero si Yet, kilala talaga ako ni Yet. So parang, pag nagpapa-OpenCG ako before, pinapasukan niya yun. Pinapasukan niya. I mean, do you know him personally or do you know him just in game? No. I don't know him personally, but I know that he's near my place in Pangasinan. He's near my place in Pangasinan. Kasi parang nabasa ko yung kanyang FB account na nasa
Dagupan lang siya. So, malapit lang talaga. Malapit lang. Dun sa kinalalagyan Tapos ko. di ba, ang pinaka-content niya talaga is yung cheating. Yes, oo, yan. Sad, diba sad to say, pero kumbaga parang troll, no? Yeah. Nantotroll lang siya talaga. Pero ang maganda kasi sa kanya, Kuko, hindi niya minamano. Parang ang target lang niya yung mga pumapasok na mga pro players sa OpenCG na gusto niya i-eliminate agad. Ito-troll lang niya. Yes, after eliminating them, wala na, magpapakamatay na siya o magpapapatay na siya sa iba. And he will not going to take that winner chicken dinner just to get that prize. Wala. Yung parang... Wala siyang goal makuha yung prize. Ang goal lang niya mang trip na mga pro players. And then, di ba kilala din kasi siya sa mga, sa mga video clips niya na napatay niya. Victim number 1, yung mga ganun. Yung mga lumilipad yung kotse niya, di ba? Yes, kay God Fury. Ayan, ko na rin yan. Napanood ko na rin yan. Yung mga ganun ba? So, yun nga. So, punta tayo dun sa paano ko nakapasok or paano ko nag-shoutcast. Di ba naging representative ako ng UCLA and different community sa PUBG. So one of that community is the PPG, Philippine Playzone Guild, which is headed by yung Fire Nation Esports, yung leader ng Fire Nation Esports. Si Sir Ska at saka si Miss Monay. Si Madam Monay, which is one of the caster also ng UCLA. Sila yung mga naunang ng UCLA. And before nasabi ko na nga before, I was part of UCLA. Ayun. Nag-scroll din ako sa sa Discord ng UCLA. Nakita ko si Miss Bekbek. Si QT din ata. Yeah, si QT. Si Ganda Fire. Yeah, karamihan sa mga casters ngayon na official dumaan sa UCLA. UCLA, oo. Tapos yun, parang wala silang caster dun sa PPG. I'm sorry, wala silang Caster, shoutcaster. Okay. Yes. So parang nasabi na since inabsorb na nila ako kasi 'di ba during those days may plus points kasi yung clan nyo pag ikaw ang room host. Ang dami kong room card. 1 week na ilang 1 week. Mga ilang 20 1 week na plus. Cards. Oo, na 1 week card. Unlimited. So parang grab that opportunity. Hindi na ako magre-register. Hindi na ako makipag-unahan. Kasi meron din silang international na scrimmage. So doon ako na-hook up din. Aside from UCLA, meron din kasi sila international. So parang limited lang din kasi yung slot ng UCLA kung sino yung mga nanalo ng weekly, sila yung may chance. Right. Dun sa UCLA. Well, in fact, when you compare it with PPG, ay paunahan makakuha ng slot upon dropping yung banner. So ganon. Since mayroon yung privilege na magkakaroon ka ng slot pag nag-room host ka. So kinuha ko and then parang naging ka-close ko yung mga admins. So na-absorb na nila ako, one of the admins na nag-room for the scrimmage. So parang nasabi ko, nakakwentuhan ko. Kasi way back before nung before pa nag-update, pag sinong kasama mo doon sa spectator, nakakausap mo siya. Yun. So, nagdadaldalan lang kaming dalawa. Tapos sabi ko, Madam, wala tayong stream ngayon. Wala, sabi niya. Sabi ko, meron akong page. And then, parang nag-shoutcast din ako. Yun, doon na nag-start. Uy, bebe, try mo next, bukas. So kasi wala so matanong kita, Pong. Nasasabi mo na yan dun sa, sa management, no? Or sa admins. Sino yung influence mo on shoutcasting? Like, like, diba, kunyari ako, ang influence ko talaga when it comes to commentator, actually, hindi talaga galing sa, sa esports, yung sa akin. Galing siya sa sports entertainment, which is yung wrestling. Which is si good old JR, si Jim Ross, yung idol ko talaga when it comes to commentating. Kasi talagang sobrang kita mo yung emotions na pinapakita niya and everything. Pero nung sa esports, I mean, if you're gonna ask me sino influence ko sa esports talaga, when it comes to shoutcasting, kasi
nung mga simula kasi, Pong, more on English kasi yung casting ko nun. Ang pinaka tinitignan or pinapanood ko talaga nun ng mga times na yun is sila Icy Baby, sila Chuchu, sila Contra, sila Imperium. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa lahat ng yun, si Imperium, which is caster siya for other regions, European regions, na naging English casting. So ngayon, ikaw, sino yung influence mo? When, kung ngayon, nung dati. Yung before. Nung before, it's one of, parang doon ako kumukuha na idea, si Miss Monay. Ayan, Monay Gaming. Kay Monay. Ayan, shoutout kay Monay. Pero Monay like M-O-N-A-Y? Yes, Monay. Yan. Nag-inactive siya kasi parang from La Union, lumipat sila ng Ilocos and then natanggap na siya sa work. That's why priority-wise na siya ngayon. So, work. Yeah. Since may family na siya. Yan. Si Miss Monay. May madami. Sino pa ba? Si J7. Si Pro 7. Okay. Pro 7. Yeah. But Pro 7 is more on TDM. Yep. Napapanood ko yun. Nagkakaroon siya ng mga tournament in TDM, if I'm not mistaken. Yes. Nasaan na ba siya ngayon? I guess, ang balita, I'm not sure if that's correct, no? Or yung nasabi sa akin, he's in the medical field and I guess isa siyang nurse sa isang hospital. Okay. So same field as you. Okay. Yes. Yeah, parang ganun yung naalala ko na sabi sa akin. Tapos ang tawag dito, sino pa ba? Yung Miss Gandafire. Miss Gandafire. Ayan. Yes. So, shoutout sa mga naging influence ni Pong. And, yung mga na kasi napapanood ko kasi since ayun na nga nag-start ako mag-shoutcast, parang wala lang. Ang ginawa ko kasi nanood muna ako ng isang stream. Anong stream to? Yung sa shoutcast ni Miss Monay. Okay. And then kumuha lang ako ng idea, parang sasabihin mo lang pala kung anong ginagawa nila. Kailangan mo lang maging madaldal. Ayan. Oo, yung play-by-play. Yung mga, tapos lalagyan mo lang konting etchos. In real life ba, madaldal ba ang isang Pong? Yes. Kita mo naman. Hindi halata nung nag-meet tayo sa MOA. Well, siguro dahil first time natin magkita, pero siguro second time, baka magkwentuhan na tayo. Yes, oo. Baka nga kung magdadaldalan na tayo pag nagkita tayo during the PMNC 2024. But anyway, kumukuha lang ako ng idea ko na parang play-by-play lang pala siya. Right, parang ganon. Na parang lalagyan mo lang konting twist, konting kwela, yung mga ganon. So, yun na nga, nagsha-shoutcast, parang eto na nga yung ating team. Parang ganon lang, team ganito. Pasugod na sa ating team ganito, ganyan. Yung, nung nagsha-shoutcast pa ako, number lang. Team 1, Team 2, ganyan. Team 1, Team 2, ganon. Okay. Pero, meron kasi nag-comment, nabanggitin mo naman yung clan. Yung clan name, yan. Yes. Actually, mahalaga yan. Mahalaga yan sa mga clan owners or clan admins. Sa totoo lang. Kaya dapat hindi lang basta-basta yung acronym. Yes. Like for example, ngayong PMGC, BF. Ano ba yung BF? Yeah. Brute Force. Ano ba yung DK? D plus Kia. Yan, yung mga ganyan. So, you have to really mention specifically yung mga ganyan. So natutunan mo rin pala siya naturally, no? Oo. Kasi alam mo, Kuko, ang tawag, good thing din kamo ko kasi may mga nag-absorb sa akin na mga parang community casters, just like unang dyan yung SCC Smashers? Ay, CCS ata yun. Wait lang. Together with Sir Loki, yung mga yan, yung mga Direct Loki. Yeah, oo. Kasi one of their admin ay nagsha-shoutcast na ako doon sa isang scrimmage niya. So parang pag may tournament na noon ko, kinukuha ako sa elims, yung mga ganyan na. Yun. Mga ganong factors. So parang sila nag-absorb sa akin and then
Ayun, SCC The Caster, yun. Sila Sir, parang familiar yan. So, di ko yes. maalala. Ando doon sila, Mami Chi, sila, si Mami Haiki, Ayun, si Haiki. Sir, si Derek Loki, andun mismo. I see. Ayan, sila Miss Bekbek, ando doon. Yan, ando doon sila. Sila yung nag-absorb sa akin doon. And then, ando doon kasi nilalapag yung mga stream nila. So, parang, syempre kako naman, since I entered this one, kailangan kong, kahit pa paano naman, ay gamayin ko na. Kung gano'n. Right. Grab the opportunity. Ayan, 'di ba nasabi ko kasi sa Kuko, 'di ba, nung tinanong mo ako, bakit mo bakit ka nag-shoutcast? Parang gano'n. 'Di ba? Tapos parang gusto mong pero ang dating kasi sa akin nun Kuko, parang ang tanong mo sa akin, bakit gusto mong maging caster ni Ninong PUBG? Parang gano'n ata. Nasabi ko sa iyo na ako kasi pag meron akong pinasok na isang bagay, gusto kong i-push yung sarili ko hanggang dun sa limit. Right. Kung anong kaya ko. Yun. So, yun na nga, sinesend nila doon yung mga, mga stream nila. So, pinapanood ko yan, Kuko, pinapanood ko. Parang, hindi muna ako maglalaro, ang pagpupuyatan ko muna yung pagkakas. Oo, yung ganung factor. Actually, share ko lang din, nung 2019, I was actually like that, kasi may napasukan nga ako na parang organization, in Singapore siya, league organization siya. Nice. Yun yung Gameling ngayon. Si Gameling, oo. So si Gameling kasi before, wala siyang bali ang balak lang talaga niya is like magpa-tournament. Kasi meron silang investors eh. Like may mga sponsor talaga, malalaking mga Indiano kasi daw eh. Ayun yung sabi sa akin ng boss ko sa akin. Mga Indiano daw na mayayaman. Tapos mahilig din sila sa PUBG Mobile. So they needed streamers. So natagpuan nila ako, they started with me. And then they needed additional streamers. So sabi ko sa sarili ko, sinabihan ako, maghanap ka ng mga English streamers na pwede dito. So nung time na yun, Pong, I was like, sino ba yung pwede? Hindi ko naman alam lahat. So nung mga times na yun, nanood talaga ako one by one kung sino nga ba yung may potential na pwedeng kunin to do English streaming. So, ganun din ako dati. Nung kagaya ng ginagawa mo, like, I observed kung sino yung mga streamer na pwede, na magagaling na pwedeng ipasok. So, siguro, dun na rin pumasok yung mga ibang mga streamer before, like sila, naalala mo ba si Maju? Yes, Maju, si Maju. And nakuha ko yun dun before, si Goddess Gaming. If you remember Goddess. UCLA din siya before eh. Tapos si Denim. Tapos sila Mother Queen. Ayun, si Mother Queen. Sounds like familiar. Nurse, na rin siya? Nurse. If I'm not mistaken, RN na rin yata siya. So, karamihan sa mga madadaldal, pansin ko lang. Yes. Mga nasa medical field. Kasi yung best friend ko, makulit yun eh. Yun nandiyan sa Gentry. Yung best friend ko rin na isa na nasa States. US. Madaldal din. Tapos kayo nila Pro 7, sabi mo, ikaw. Diba? So, ba't ganun kaya mga nasa nursing industry or sa nursing saka sa medical field parang siguro na kami, na-train kami during nursing days. Kasi meron kami nurse-patient interaction. Yun siguro na-develop. Yeah. I see. Kailangan yun. So, dun na-develop din siguro yung kadaldalan ko. Yun na. So matanong na kita ngayon, Pong. You did mention about yung importance ng pagsabi ng clan names, no? Yes. And this is actually parang para sa akin integral part siya when it comes to doing shoutcasting. So, what are the things na natutunan mo from starting and then yung difference na ngayon na nagkakast ka na for PMST, PMCT, and hopefully, diba soon, PMCL. Ano yung mga natutunan mo na dapat matutunan? Ito siguro pwede na tong advice sa mga gustong makapasok na maging talent ng Level Infinite or ng Tencent to do shoutcasting officially. Yes. Okay, let's start dun sa nung nag-enter ako, no. Nung nag-enter kasi ako, parang ang
magtuturo lang talaga sa'yo is yung sarili mo. Kasi kung may ginagawa ako, na after I do the shotcast, pinapanood ko din yung stream ko, and then, tinitignan ko kung yung mga dead air, ano kayang pwede kong gawin o ipasok dito. Yung mga ganon. Since other caster, ang ginagawa kasi na, nagbabasa sila ng comment. Yes. So, which parang is, alam mo ba kung anong ginagawa dyan? No. Ano ba? Yung mga comments kasi, Pong, ito para sa akin lang. And I saw it as well with other casters na mas matagal na sa akin. You don't really read on comments lahat. Kasi it's either you maapektuhan ka dun. Oo. And the moment na maapektuhan ka sa mga ganun comments, mawawala ka sa mood and bababa energy mo. Yes. Or kung palaban ka, mas gagalingan mo pa. Actually, doon ako sa palaban. Di ba sabi ko sa'yo, Kuko, na parang, na may nag-comment na that's during live. Na may nag-comment na basahin mo naman yung clan. Ayan. So parang, next game, ang ginawa ko, minemorize ko na yung number. By number. Minemorize mo talaga? Yes, Kuko. So, yung next na game, hindi na number ang sinasabi ko, kundi yung clan. Yung team name na. Yung team name na. Sabi, nice. Parang, kaya, nung pag nag-shout ka sa ako before, Kuko, ang may mga nababasa ako na, alam mo, nung sinasabi nila doon na parang nung nag-start tong caster na to, nanonood na ako eh. And compared today, sabi yung gano'n na, he's getting better, he's getting good compare sa mga matatagal na nagsha-shoutcast. Right. And yun yung nagbo-boost sa akin na wow, may potential ako. Sige lang, go. Yung mga ganun bang factor. Kuko, yung parang ganun, okay. And then yun nga, nasabi ko yung SCC. And then may isa pa, CLX Production. Ayun. Headed by Sir Colix. Si Sir Colix, yep. Yes. Sila talaga yung yung nag-open up with when it comes into yung nakikita ko naman sa Facebook yun eh. Like I think you do sort of like workshop ba yan na ginagawa niya? Yeah, may workshop siya, and then ang maganda dito, Kuko, no, dito ko nalaman yung may analyst at merong play-by-play caster. Na sabi ko, sa play-by-play pala ako. Pero sometimes kasi, di ba sabi ko sa'yo, parang curious ako na parang may hindi ko alam yung analyst. Pero sinasabi nila na pag nag-shout ka sila, nagiging analyst na sila. So, parang i-integrate na parang pinapasok ko din yung pagiging analyst ko doon. Na hindi ako nagfo-focus lang sa play-by-play kasi I find it boring kung ganun lang gagawin ko all throughout. So saan ka mas magaling, Pong? I don't know, pero I'm starting to love the pagiging analyst. Kasi ang ganda pag yung pag-a-analyze mo, yung prediction mo, nangyayari ko. Exactly. Parang, nangyayari siya. Na parang, wow! Ang galing ko naman, parang nasa medical field ako, hindi ako naniniwala sa mga superstitious belief. Pero yung panghuhula ko doon ay nangyari. Parang ganon. Pero syempre, yung panghuhula natin, hindi siya based off from out of nowhere. It's based off from something na nabasa natin or na nakita natin or nakita na natin, yes. Or based on dun sa strategy na ginagawa ng isang squad. So, ang daming pinagdadaanan sa mga ganyan, especially if you're gonna be the analyst of the, kung kunyari duo casting kayo. Pagka kasi hindi nangyari yun, baka sabihin, parang mema lang ata tong si Kuko, ganyan. Sabi ng ganito, tapos di naman pala mangyayari. Pero, actually, like, nung nakaraan lang, nung Thursday, kami ni Ray Ray, ang analysis talaga namin is yung tatlong team. Team Liquid, For America Vibes, at saka yung Deepest Key. Tapos, sa isang araw na yun, 4 na manok, tama kami. Diba? Diba? So, ganun lang kadali yun. Like, kung talagang ipuput mo yung dedication mo on how you study lahat ng teams, on how you, not just the teams kasi individual din. You have to also study the individual.
And yung mga mannerisms nila when it comes to playing the games. Mm-mm. Makikita mo yan eh. Like, kunyari si Federalis, sabihin na lang natin si Federalis. May mannerism si Federalis when it comes to in-game eh. Especially nung naglalaro siya sa Harami Bro, na lagi silang nasa gitna. So, ang ginagawa nila Federalis is nakatambay sa mga bubong para pumitas ng mga kalaban. And on point talaga yung pakipag-CQC niya kapag may nakipag-CQC sa kanya. Like, yung mga tutok niya talaga is talagang on point papunta dun sa kalaban. Hindi yung parang basta-basta lang na bumabaril ng shotgun or whatsoever. Pero yun yung mga analysis na dapat maintindihan ng mga viewers din natin, no? Pagka may live. Kasi alam naman natin, Pong, na merong mga bias sa mga viewers. Yes, and meron syempre, talaga. pag kunyari, nakita naman natin tong bias nila, hindi nagpa-perform na maayos, meron talagang tinatawag na the truth hurts. Like, when you say na ganto si ganto, na hindi siya magpa-perform kasi ganto yung team niya, ma-hurt talaga yung mga ibang viewers. Yes. Which is, sa mga analyst side, or yung mga analyst na casters, they have to be ready with, yung mga comments na ganyan. Na parang sabihin ng comment na, bakit ka naman ganyan kay ganto? Eh, ang galing-galing ni ganyan. Siyempre, you have to be ready with the answer as well na you have studied kasi yung gameplay, you have studied the strategy. Kita mo sa buong laro or sa kunyari, isang liga siya, isang buong linggo. Makita mo naman ng day number 1, day number 2, ganito. Yung mga ganong bagay ba? And that's how they're gonna measure you as either a good analyst or a bad analyst. Ganun siya. Sana may nagets ka sa nasabi ko. Kasi meron. Alam kong gusto mo pang matuto. And yes, there was a time last week yata or 2 weeks ago na you were asking for a feedback, and I hope na ma-apply mo lahat na nasabi ko doon. Pero yun nga, let's go back doon sa topic natin about shoutcasting. Yung difference ng yun nga, nasabi mo kailangan ma-mention yung team names. Kailangan may mga limits na hindi natin pwedeng sabihin, may flow. Yes. May flow. Ano yung pinaka nagustuhan mo nung nag-switch ka from like OpenCG caster to being now a professional caster? Yung flow mismo, yung parang compare it sa ating community caster, no? And then dito sa may big screen, nasabi ko nga kanina na parang you can tell it all sa ating community caster. Being a community caster. And then doon naman sa pagiging big screen caster ay syempre may limit na yon. Pero ang maganda kasi yan, 'di ba sabi ko sa Kuko na ay halos lahat tinitake ko as a challenge. So parang yung eager to do more, parang to be better. To be better. Ando doon sa akin. So parang, yun nga, after ng ating PMST or start pa lang yung PM City playoff round. Doon pa lang yung una nating pagkakasko ko, no? Doon na parang nagbubus yung confidence ko na, yes, na I need to do it better for sa next time na bibigyan ako ng opportunity. And yun, yung next na opportunity na yun during the BMST Grand Finals, ng monthly finals kako sana, na tayong dalawa ulit yung katambalan na nung pinanood ko nung una PMNC League Stage compared sa ST monthly finals na I've done better compare it dun sa PMCT kako sana na NCR na Casco. Right. So parang pero since sabi ko nga napaka-open ko sa mga criticism and everything. Yun nga yung criticism sa akin na banggitin mo naman yung pangalan ng clan. Yung next game ganun na yung ginawa ko. Alam mo saan ko natutunan yan, Pong, na kailangan mo banggitin yung pangalan. It came in naturally sa akin. Except na lang talaga kung walang listahan ng team na. Kasi minsan may tournaments dati, ng mga unang panahon, na may tournament tas walang
listahan ng teams. So talagang team 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, oo. Yun lang talaga pwede mo sabihin. Pero nanonood din kasi ako ng mga tournaments in other games. Yung mga MOBA games, di ba? And then also I watched yung sa PC version ng PUBG. So it's very important talaga na mabanggit mo yung pangalan ng team nila so that the viewers can recognize who you're talking about. Especially, isipin mo na lang kasi ganito. Siguro yung viewers din na may gustong mag-shoutcast in the future, may matututunan dito. Isa kay ikaw ngayon. One thing that I learned from one caster na nakasama ko nung 2020 yata to. He was the first Filipino caster to cast in PUBG Mobile Global Championship. Or basta Global Championship ng PUBG Mobile. Siya si Ilustrado. Ilustrado. He was under PPGL nung time na yun, and we were casting PPNC. So, ang pinaka natutunan ko sa kanya, Kuku, isipin mo, yung nanonood sa'yo bulag. Paano mo madedescribe sa bulag yung nangyayari sa shoutcasting? Diba? Paano kung may disability yung nanonood? So how can you describe it to the viewer na ganun nga yung disability niya in a way na maiintindihan niya at magugustuhan niya yung nangyayari? So that was the advice na kinuha ko ng time na yun, and until now ginagamit ko pa rin siya. That's why when it comes to shoutcasting, you have to really be specific. You have to mention the team name, you have to mention the player's name. You have to mention kung ano yung ginagawa nila, ano yung hawak nilang barrel, ano yung basta yung ginagawa nila in game. That's basically yung trabaho ng play-by-play. And nung time kasi na yun, siya yung play-by-play. And I was the analyst during that time. And dun nag-grow yung pagiging play-by-play ko rin. Kasi dati, if you don't know, like, kapag OpenCG, I was a very good play-by-play OpenCG caster. Pero I'm not a really good play-by-play caster, especially sa Tagalog, Kasi nasanay ako na isang buong taon, puro English kasi yung casting ko, play-by-play. Pero pagkadating sa Tagalog, I'm not really good at when it comes to Tagalog play-by-play. Na-improve lang siya along the way because of people na nakausap ko, people na naka-co-cast ko. Like for example, si Vil, if you know Vil, yung caster ng Valorant, no? Na nag-cast din for PUBG Mobile before in PPGL. So, yun yung isa sa mga pwede kong advice for you. What can you do? Kasi yan, manggagaling din sa yan eh. What can you do if yung viewer mo may disability? And that's basically, it's up to you kung paano mo siya i-improve. Like, i-improve mo ba yung vocabulary mo? I-improve mo ba yung on how you say? Kasi minsan, there are other casters out there na like, hindi nila alam yung sasabihin nila. Like, anong tawag na? Uta-uta. Yes, pautal-utal. Yan, pauta-uta yung pagsasalita. Like, you have to think in advance in a way na yes, oo. Once nasasabihin mo na siya, tuloy-tuloy. Yan. So, kailangan mo mag-take notes. Lagi ako may... Yes, oo. Another thing is, lagi ako may sticky notes sa... Not sa yung sinusulatan ko, but sa PC. Yes. Sa PC, meron din ako sa notepad. Yung tawag ko naman dyan ay cheat sheets. Kasi naka-open lang siya minsan. May flow din ako dito. Right. Kuko ng mga kailangan kong sabihin, yung mga ganon na parang hindi kailangan na ulitin mo kung ano yung mga sinabi mo from the previous match. Parang ibahin mo naman for the second match. Parang hindi maumay yung nanonood sa'yo na paulit-ulit na lang yung mga sinasabi mo, yung mga ganyan. Right. And napaka-thankful ko din kay Miss Aya Plays and Miss Quintoyo kasi they are one of my mentors when it comes into shoutcast. Kasi parang sila nagbigay ng thoughts and ideas kung ano nga ba yung ganito ka lalo kay Miss Cutie kasi ang open ni Miss Cutie. Ayan. Super open niya. Sabi niya sa akin,
Pong, ganito yung dapat, ganito ka eh. Yung personality mo, parang pag tinitingnan ka, nagsasalita ka is jolly, yung mga ganyan, pilyo, yung mga ganyan. So, kailangan ilabas mo yan. Yan yung pagiging pilyo mo. But then again, yun nga may limit din tayo when it comes into Right. yung mga sinasabi ko. Right. Yun. So, parang medyo nahihirapan ako. Pero siya yung nagbibigay talaga ng idea na lagyan mo ng twist. Yung ganito, ganyan. Sila talaga, silang dalawa ni Miss Aya. Miss Aya, nauna si Miss Aya. And then, syempre medyo na ako kasi medyo nahihiyaya pa ako. Kahit na nakausap ko na si Cutie in person, and then parang nakabanding ko rin siya somewhat somehow. Kasama ko siya sa during the PMNC nung January. So nakasama ko siya, nakadaldala ng bahagya, yung mga ganon. Pero syempre hindi pa ganon deep yung usapan. So parang ganon. Nahiya pa ako mag-approach, pero lagi niya sinasabi sa akin na Pong, dito lang ako if you need feedback, yung mga ganyan, sa mga send mo lang sa akin yung link ng kung saan ka nag-shoutcast, and I give you all yung mga napansin ko na kailangan mong enhance, improve for you to be better compared it before, mga ganong factor. Yun, silang dalawa, and then yun nga, kaya nga nung nagsabi ka na, do you want feedback? Kamong ganon. So sabi ko, yes naman. Go na go tayo dyan. Yan ang super na gusto ko. Sabi ko nga sa Kuku, nung una pa lang, yung sarili ko lang, yung yung tinutulungan ko. Do you remember the first question that I asked you? Dun sa feedback? Yun, ay sa feedback. Yes, yung personality. I ask you about the branding. Ayun, yun nga, yung branding. Oo. Kasi nung nag-cast kasi tayo for like the second time na kasi. I'm trying to still get to know how you cast. Hindi ko pa talaga alam yung pinaka main atake mo when it comes to casting. Ganun kasi ako, like, kung hindi ko pa masyadong kilala. Parang nakikiride muna ako sa mga nangyayari, like pag nagka-casting. Pero eventually, tatanungin ko na talaga kung anong yung atake mo, like ano yung branding mo sa pagkakast. So that's what I first ask you. Kasi minsan, not minsan, yun talaga yung importante when it comes to, hindi lang sa casting, sa esports na rin as a whole, na you have to like show kung sino nga ba si Pong. Si Pong Gaming MR. Like yung sinabi ko sa iyo sa akin, sino ba si Kuku TV? Kilala nila ako as an analyst. Naging coach ako or analyst ako for Blacklist. So, I would do as many analyst takes that I can kapag ka nagka-casting ako. I would focus more on analysis. Pero kung kailangan nyo ako sa play-by-play, yes, I've already improved yung sa side ng play-by-play. So, yun yung para sa akin importante. Kasi doon ka makikilala ng mga viewers. Like for example ngayon, si Quintoyo, 'di ba? Saan ba kilala si Quintoyo? Sa mga hugot. Sa mga curse. Yeah, curse. Mga malas. Yes, curse. Oo. Malas na mga pinipili niya ng mga teams, 'di ba? Pagka PMC. So, yun. So you have to focus on that, atakihin mo lang 'yun at pagka nakuha mo na yung mga viewers na maniwala sa'yo dun sa mga curse mo. Go with another attack. Go with another branding. Just improve and improve. And for me, yung performance mo nung una compared sa pangalawa, totoo yung sinasabi mo na nag-improve ka ng konti. And you still have a lot more of room of improvement. Yan. Para sa akin din naman, I still have a lot more of improvement. Room for improvement. So yun. So natapos na tayo dun sa sa pag-start ng casting, sa how to, or what's the difference between open CG casting and professional casting. Na may nasabi na rin ako mga advice when it comes to casting, and also nasabihan mo na rin siguro yung mga viewers natin dito ngayon na kung ano yung mga advice na pwede mo ibigay sa mga nagsisimula pa lang. So next topic or next question ko siguro, Pong, is, are you satisfied na ba sa mga nangyayari sa'yo ngayon? Or what are your plans
as of the moment? May plans. Before, actually, nasabi ko na to with one of my close here in PUBG community. Na gusto ko talaga munang, yung goal ko kasi, hindi naman sa nag-feeling ako pero every person naman there ay may kanya-kanyang goal. Mm-hmm. Ayan. And when it comes into casting for me, one of my goal is to be part of the roster ni Ninong PUBG. Ayan. Roster ng caster ni Ninong PUBG. Before ko i-pursue ulit yung second degree course ko. Kasi ngayon, as in, pa lang ako, parang nagdadalawang isip pa ako with my second degree course. Mm-hmm. Kasi mahirap talaga siya, Kuko. Sinasabi ko sa'yo. Mahirap. Compare it to being a nurse at saka dun sa ikalawang course ko, ang layo po. So parang there's no room for mistakes dun sa ikalawang course ko. Pero syempre we're not God, we're just a people na commit mistake. Yep. But then again, kung kaya mong hindi mag-commit kasi ng mistake, go. Yung mga ganon. Mm-hmm. So, yun. So, yun muna yung goal ko for now. Well, you are actually already part of the roster of Ninong PUBGM. Kasi nasa loob ka na ng GC ng Tencent Talents. For me, Kuko, hindi pa. Hindi pa rin. For me. Parang gusto kong what specific tournament are you wanting or are you aiming for? Yung parang ala ikaw, Miss. Umpisa na natin sa anong tournament muna? PMNC, PMCL, ano ba? PMNC, CL, yung mga ganyan, Kuko. Okay. Kasi parang nakikita ko, kahit siguro sa league stage lang ako, okay na ako eh. Kahit wag na sa grand finals, league stage, group stage, tuwa-tuwa na siguro ako, Kuko. Alam mo ko nung nag-shout kasi ako during the PMNC group stage, parang, eto na po. Thank you po. Ay, ka ba? Nag-shoutcast ka nung nakaraan na PMNC? Yes, PMNC League Stage. Tayong dalawa yun. City pala yun. PMCT, sorry. PMCT. Yeah, PMCT. PMCT NCR. Yung tayong dalawa. Parang, andi dito na, thank you po. Yun. Yung ganon, thank you po. Super una-una, syempre, dinadasal ko din naman yan. Para sa akin, i-embrace mo lang yung nakakamit mong mga success when it comes to, esports dito sa PUBG. Eventually, makukuha mo rin yan. Kasi ganun din ako before like, the grind never stops. Until now, para sa akin, until now, the grind never stops. Until mafe-feel mo na rin sa sarili mo na hindi mo na kaya or it's time to hang the boots, yung ganun. So ngayon, the grind never stops. For sure sa'yo, the grind never stops. Oo. Kasi nag-umpisa pa lang naman ako Siguro ang next best aim mo is PMNC. Kasi yun yung susunod na tournament natin here in PUBG Mobile Philippines, yung local. Yes. And then right after PMNC is gonna be PMCL next year. And then may PMGO din yata na darat. Yeah, mayroong PMGO next year. There were rumors about another tournament before the end of the year. So, I'm not sure kung ano yun. May rumors lang. Ayoko mo nang banggitin, ayoko mo nang i-spoil. Yun lang yung mga nababanggit ng, kunyari si Edo, nabanggit niya na may PMNC offline. Ayun, pwede ko nang banggitin yun kasi nabanggit na mismo ng Yes. Nang galing sa Level Infinite Pero merong mga naririnig kasi ako na merong tournament na malapit na nagaganapin before the year end comes. So, yeah, ready lang kayo dun. Pero yun, we're done with the plans, no? Or the future for Pong. Ito actually let's go to the portion. Viewers question to, pero hindi siya tinanong mismo sa Hindi siya tinanong mismo sa post ko. Comment section. Go. PNM lang. And actually, same PMs yung natatanggap ko. Handa ka na ba? Alright. What's that? Parang mas bado ako dyan sa tanong na yan. Handa ka na ba sa tanong na to? Alright, go. So, again, this is the viewer's question na PNM lang sa akin. Ready ka na ba? Yes. Kanina pa ako nag-iisip. Alright, so ito. Crush mo ba daw talaga si Nathan?
Ay! To tell you honestly, yes. Anong meron kay Nathan na wala sa iba? Hindi, kasi ako kasi Kuko, hindi ako nagbe-base on physical appearance. Okay. Oo. Nagiging crush ko yung isang tao pag siya ay matalino, siya ay sporty, yung mga ganong factor. So, doon ko nagiging crush yung isang tao. Since Nathan is one of the pro player here in the PUBG community dito sa Pilipinas, parang, ang galing niya. Ang galing niya when playing PUBG. To tell you honestly, hindi naman si Nathan yung first crush ko dito sa PUBG. Wait, sino ba? Si Vigor. Ayan. Kasi napapanood ko na siya before sa kanyang stream and na-shoutcast ko din siya during the PPG anniversary. Anong feeling pag naka-shoutcast mo yung crush mo? Tuwang-tuwa ako, syempre. Kinikilig ako. Yung nawawala ako sa medyo nawawala ako. Pero syempre, ando doon yung pagiging caster. Parang lagi kong inaano sa isip ko na, you're a caster, you're not a viewer. Hello, focus. Yung mga ganun. Oo, sa sarili ko, yun yung sinasabi ko sa sarili ko, hello, focus. So, siguro nawawala ako bagya, then balik ulit yung mga ganun. Pwede mo naman kasing i-insert yung mga ganyang bagay. Sa totoo lang. Then eventually you have to go back to the focus, no? Yes. Oo. Actually, ganyan yung nangyari before sabi mo sporty. So yes. you're talking about like being good in PUBG. Yes, he's so good in playing Akala PUBG. ko sporty like may sports. No. Is yung kasi Kuko, kahit sabihin natin na hindi siya talaga esports ang PUBG, but still a sport. That's a skill, that's a talent, 'di ba? So doon talaga na-hook up yung mga kagalingan nila na maglaro. Yung kagalingan ni Nathan na maglaro. That's why oh my god. Si Nathan ba nasa PMNC ba noon time na yun? Yes, nung January. So did you met with him or Nakita ko lang siya. Kasi sa Exquisite siya eh. Nalalapitan ko kasi parang dun sa hilera nila, sa likod is yung, yung kaila Jibna, kaila Moy. Ayan, Moy and Lanju. Actually, nung nag-i-start ako kasi mag-shoutcast, I'm more on OpenCG. Ang daming nagpapa-OpenCG na, Pong, can we invite you to do the OpenCG? To be the caster of the OpenCG? Yung mga ganun. Kasi natutuwa sila kung gaano ko kakwela when it comes into OpenCG, compare it sa mga scrimmage and tournament. So parang, doon kasi sa OpenCG sige, walwal, yung mga ganun. Pardagulan talaga ang ginagawa ko. So, yun, sa OpenCG, ang dami. And then, here comes Moy and Lanju na laging sumasali. And then, syempre, when claiming the prize, magme-message. Si Lanju ang usually nagme-message. Ayun, nagme-message siya, ganito, ganyan. So, nakakatsikahan ko si Lanju, kailan ulit yung next OpenCG mo. Kasi, practice ground namin since lahat ng player doon ay walang bot. So, real player, real na tao yung mga nakakalaro, nakakabalagbagan mo. Though not all ay magagaling, but then, ando doon yung challenge na 100 na doon sa, except for your team, 96 of them ay pwede mo makalaban na it's up to you if magiging sisiw or matcha-challenge ka. No? Parang doon nahubog yung mga laro din, galawan nitong si Moy and Lanju. So, yun nga, nakikita ko na si Nathan noon na parang nasa bandang harapan sila And I used to be on the second floor. Di ba, kasi open yung grounds and then open yung area. Nasa second floor ako para makita ko lahat ng naglalaro. And from time to time, napapansin ko na si Nathan noon. Kasi kasama si Nathan nila, Sir Fortro, si Blanc, sa Exquisite. So may next, ako. Do you have any message kay Nathan? Naging boy ako kasi Kuko TV. Parang naalala ko tuloy yung question, yung comment ni Cutie dun during our first na casting together, no. Pero kay Nathan, isa na masasabi ko, yung parang ando doon na yung malapit na yung peak
mo in PUBG community in being a pro player. Yeah. Alam ko naman, and every person meron pa parang ando doon pa yung eagerness niya. May goal pa siya na hindi pa yung as in na yung goal niya ay met for him. So ando doon na siya sa peak. Malapit na siya sa climax. Ayan, sa end. So, kasi alam ko kay Nathan na he's still a student. Ay, talaga. And yes, he's still a student in Baguio. So, uy, malapit lang. Yeah. at ang place ko sa sa Pangasinan and Baguio, way back before, ang ginagawa lang namin pag nauwi ako ng Pangasinan, kami magbabarkada. Pag bored kami, bandang hapon na, bumabiyahe na kami. Gabi andun. Actually may sasakyan kasi kasama ko. So okay. Parilikan kami. So okay lang kasi ano lang naman yung yung ilang oras lang, less than 2 hours if I'm not mistaken yung biyahe. So doon magko-coffee lang kami, pupunta lang kami sa Session Road. Yung mga ganung factor. So yung mga ganung so ganun. Pwede actually pwede ko pa rin gawin 'yun kung gustuin ko. And huntingin si Nathan, Chariz. Yung mga ganung factor. Pero kasi alam ko yung alright. May isa pa palang tanong. Actually, nasabi mo na to like sporty siya, matalino. Any other admirable traits? Kay Nathan? Yung curly hair niya. Curly hair niya. May gusto lang ako sabihin about kay Nathan. May nakita kasi ako recently. I think a week ago or just a few days ago. About yung next team niya. Oh no! Ayaw sabihin sa akin. Ayan. So, mag-ready na rin kayo, guys. It's better for the team to be the ones to announce. Yes, diba? oo. Pangit naman kasi yung caster. Yung pangunahan natin. Spoiler, diba? No, so, pero may mga hint na sinasabi sa akin Kuko na Kaso, eto na lang. Let's do it hints na lang. Yung hints kasi... isang kulay ng jersey. Isa sa mga kulay sa jersey. Black. Parang may black na may white din. Nung kulay ng jersey. Pero yung una kasi, Kuko, yung may ganon. Ewan ko. Di ko alam. Yan yung una sabi sa akin. Nung una. And then, biglang, yung biglang binawi. biglang sinabi na yung ganon. Alam mo ta? Ano yan? Yung orange. What letter is this? S. Yan. Okay. Yung mga ganun. Pero yun nga, bigla ako nakita dun sa Baka Boys. Alam ko na kung... Ganun. May isa na akong alam. Kung saan pupunta yung isang pro player dati na tinanggal sa isang team. Or nawala sa isang team. Alam ko na kung saan siya pupunta. Andun na ata, yung nasabi ko. Alam, nagko-connect yung mga minds natin, no? Sa great minds think alike. Kayo na bahala, guys, kung mag-decipher kung ano yung mga tinutukoy namin at kung sino. Yun nga. There will be a lot of changes that's gonna happen in the PUBG Mobile PH scene. And sobrang nakaka-excite. Yung mga idol nyo, like sila Jibna, like sila Emas, sila Federales, sila Nathan, sila Claire, mga idol nyo guys, Fourth Row. Sobrang exciting yung PUBG Mobile Esports scene next year. So abang-abang tayo, especially for PMNC kasi if I'm not mistaken, 2 teams are already qualified for PMCL. And alam naman na siguro natin yung isa, which is Arame Bro. Second team, I cannot confirm yet. Pero may dalawa ng team, so Harame Bro and yung isang team. 50% sure pa lang ako dun. Kasi nga may balita na hindi na daw sila babalik. Oh no. Mukhang alam ko na yan. Yung tapos, isa.
if you watch yung previous episode ng Kuko TV Podcast, yes. you will hear, hindi mo pa napapanood yun kasi hindi pa nare-release to habang nag-usap tayo. Bukas mo pa i-release. Hindi pa bukas. Ayun ba? 2 days Ayun from ba? now. 2 days from now. 2 days from now. Which is the anniversary of Ay, sa Dread 18. Esports. Yeah, 18. Anniversary kasi nila yan. So, parang pa-special gift ko sa kanila yan, sa anniversary. So, yan. May nasabi kasi dun sa podcast na yun na spoiler to, no? Sa'yo lang. Kasi mapapanood na rin to eventually. So, may nasabi kasi doon, yung slot nila, basta may nasabi doon about sa slot nila. Nakuha ng iba. It's up to you to find out. Panoorin nyo guys. No. Panoorin ko talaga yan. Sana Monday na. It's a 1 hour. It's a 1 hour podcast with Keso and Niam. And again, they are the management of Dread Esports. Sobrang nakakatawa din na malaman yung story nila about yung PUBG story nila. Like kagaya nung nalaman natin ngayon dito kay Pong. Nakakatawa din na si Pong ay sobrang porsigido to improve and to be one in the list of the lineup of talents in the major tournaments of PUBG Mobile Philippines. And kung dumating ka man sa moment na yon, Pong, congratulations in advance. Hey, thank you. And we are rooting for new talents to be recognized, no? Kagaya nila Sir Mox. Sir Mox matagal nang talagang nag-scratch yan or kumakatok sa pintuan ni PUBG eh. Kailangan lang niya talagang ayusin yung mga connections niya and everything. Yes. Pero, other than that, Pong, natanong ko na ang viewers question. Yun lang naman. It's all about Nathan talaga. It's all about Nathan lang talaga, and I hope mapanood din to ni Nathan. Yes. At nung iba send ko sa kanya. Ayun. Sana mapanood din to ng mga ibang tao din na banggit natin, no? in the podcast. And guys, kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng podcast, like yung mga chismis, yung mga whatever rumors about the future for PUBG M, just support itong podcast na to by subscribing to the channel and also by commenting kung sino yung gusto nyong next na mapapodcast natin. I do have a list already, which is I already contacted, and next year nga pala, gusto ko lang banggitin to. Next year, I'm planning on having an in-person podcast. So, hindi na siya kagaya ng online na kagaya nito. And most likely ako lang din magsa-setup nun. Mag-isa lang. So yun guys, yun yung mga plano dito sa Kuko TV Podcast. And again, this is the 10th episode ng Kuko TV Podcast together with Pong. Any other words, Pong, that you wanna say before we go? Siguro sa na lang, no, since napasok ko naman yung community casting, pagiging shoutcaster sa PUBG community. If you have the chance, the opportunity, grab it. Kung merong magtuturo sa inyo at may magbukas na pinto para ma-enhance yung ability, yung skills nyo to do the shoutcast, to do the casting, grab it kasi it will really, really help to you para ma-reach mo yung goal mo. Katulad nung sa akin. Ayan, paunti-unti, from time to time, wag lang kayong maging inip. Kasi, right time, right place, ika nga, wag mong mamadaliin kasi mas maganda kung ando doon ka na ay you are refined already. Yun, yung mga ganong factor. Mas maganda yon kaysa minadali mo, hindi ka pa refined. So, parang yung pagpunta mo doon, walang chance kasi madami kasi kuko, no? Hindi lang naman yung sa PUBG community may mga talents din from the other community, the other game na gustong pumunta rin sa PUBG community if the opportunity knocks, yung mga ganun. So, isipin nyo na yung goal nyo doon ay hindi siya hayahay, kundi ang dami talagang mga lubak-lubak na dadaanan is you need to polish for you to be better compared to the other, to have the better chance for you na makuha at mas mabilis yung
reach mo yung ng goal mo. Ayan. Kasi yung iba ko nakikita ko parang ilang years na talaga sila nag-shoutcast and same goal as mine, but if you're going to check on it, parang mas nauuna pa akong mabigyan ng opportunity. Parang nasa stuck sila. Yes, compared to them. Yeah. Kasi yung room of errors ando doon pa rin, walang improvement, parang gano'n. Yeah. One more thing before time mag-end though. One more thing that I can say is when it comes to trying to improve yourself is you have to be humble. You have to listen. You have to have an you have to be an open book. Kasi the moment na saraduhin mo yung yung pagiging open book mo. Well, nasa sayo na yan. Ikaw na bahala. Feedbacks are important. The people around you are important. Because if you can't help yourself, they can. Diba? Kung di mo matulungan yung sarili mo as much as possible, meron tutulong sa'yo na manggagaling sa labas. Kung hindi mo kayang ilabas yung sarili mo sa comfort zone mo, dun sa box mo, meron dun sa labas ng box mo na gustong tumulong sa'yo. So you have to open up. Yan. And anything that you want to promote? Ay, of course, promote na. Siyempre, hindi na natin palalagpasin. You can follow all my 3 social media in Facebook, TikTok, and even in YouTube. Kaso sa YouTube kasi mga short stories lang ang pinopost ko doon. Updates from Ninong PUBG. So, mga shorts. At Pong Gaming MR, yun lang po. Nothing else. Pong Gaming MR. Yan. Same, lahat yan. Mania Real. Facebook. Yes, Mania Real. Pero I'm planning na maging Pong na lang. Ayan. Para simple as Pong, para mas maganda. I was thinking kasi yung thumbnail nakalagay doon Mania Real. Yeah, pero no, it's Pong Gaming MR. Yan. Yeah. Pero plano ko talaga yung Pong Gaming lang po. Kaso ang daming Pong Gaming. When I search it sa lalo sa FB, ang daming Pong Gaming. So parang sige, doon muna mag-stick muna tayo sa Pong Gaming MR para sa akin, if you ask me right now, don't drop it. Stick with it. Okay. Doon ka nakilala eh. Oo nga. Yun. Sige, mag-stick na lang tayo doon. Pero kung super sikat ka na, like gusto mo na makilala as your real name. Kasi karamihan sa mga casters like I remember a few. Iba yung pangalan nila the first time that they casted. Eventually, after 2 to 3 years na nagkaroon na sila ng pangalan in that certain game, dinrap na nila yun, ginamit nila yung totoo nilang pangalan. Name, You can do the same. Pero for now sa akin, suggest ko lang. Use the same thing. Suggestion. Masyado kasing mahaba. Okay lang naman. Kaya ginawa kong MR ngayon yung MR. If I'm not mistaken, isang reason why kung bakit naging MR yon, dahil kay Miss Ganda Firefox. Ayan. Kasi nagtatambay din ako sa kanyang laro-laro noon. Tapos parang nakikipag-chikan din ako. Parang ang haba na ba ng pangalan mo? Sabi niya sa akin noon. Ganda Fire. Oo. Si Miss Firefox International. Ayan. Yun. So, yung Mania Real, ginawa ko ng MR para minsan niya sabi niya Mr. So parang siya, Pong, if you try, kung ako babasahin ko siya, kung tatanggalin ko yung gaming, it's like Pong Mania Real. Oo. Yeah. Ganun lang talaga siya. Ganun lang siya. Pero ang unique nung Mania Real, ngayon ko lang narinig yun. Kasi usually ang mga apelido ng ibang mga pages dyan, si TV. Yes, TV. I mean, nag-start kasi ako nung sumisikat si Kong TV. So, parang idol ko. So, yes. Si Chooks TV din, nung mga time na yun, di ba? 2018. Basta sumikat yung mga TV. So, kaya TV yung akin. Tapos yung sa'yo, basta very unique yung sa'yo. So, yun na nga, guys, at Pong Gaming MR. I-follow nyo na siya across all platforms. Para sa akin naman, it's at I am Kuku TV. Isama nyo na yung Instagram dyan. You can follow me on Instagram. I post
personal stuff there kung gusto niyo ako makilala in person. For gaming content, it's gonna be TikTok, YouTube, TikTok and Facebook. Facebook is for PUBG Mobile content. Yung pinaka-gaming content ko is nasa YouTube kasi I play a lot of games. Sometimes with friends and sometimes with duos and sa sarili ko lang. So you can check me out on YouTube channel and podcasts din. Kagaya na ito, ay available sa YouTube channel ko. I'll do more podcast if possible kapag hindi ako tinatamad. Dami ko kasing ini-edit na backlog na mga laro na linaro ko. Kaya medyo mahirap din. Pero buti na lang may oras tayo for Pong. Yes. Mania Reel. Mamaya sabihin natin yung Mania Reel sa live na hindi nila maintindihan. Sabihin natin, panoorin niyo yung podcast para magets niyo. And guys, don't forget to comment down below if you have any questions na na-miss namin. Kung meron kayong mga tanong kay Pong, kung meron kayong mga tanong sa akin, comment down below. Kung meron kayong mga suggestions kung paano pa mapa-improve natin to, or kung sino yung mga streamers, pro players, casters na gusto nyong ma-interview natin, comment down below. Don't forget to subscribe and leave a like, guys, on this podcast. Again, this has been yours truly, Kuku TV, together with the one and only Pong Gaming Mania Reel, or MR. Yes. And this has been episode number 10 of the Kuku TV podcast, and we'll see you on the next one. Bye! Bye-bye!